Ang ikukuwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang lalaking kinain ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pero bago po yon ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa mga bagong upload sa mga video. Ang istoryang ating tatalakayin ngayon ay hango sa Biblia, kung saan may isang lalaking kinain ng isda at napasatiyan ito ng 3 araw at 3 gabi. Halina't ating simulan. May isang lalaki na nagngangalang Jonas na propeta ng Diyos na naatasang pangaralan ang mga tao sa bayan ng Ninive, sapagkat ang bayang iyon ay masama at ninanasan ng Diyos na paulanan ng apoy at gunawin ng bayan ng Ninive kapag hindi magbabago ang bayang iyon sa kanilang masasamang gawain. Kaya inatasan ng Diyos si Jonas na pangaralan ang mga tao sa lugar na iyon at sabihin ang malaking trahedyang darating sa kanila kapag hindi nila susundin ang pinag-uutos ng Diyos at tatalikdan ang mga bagay na masasama. Dumating kay Jonas ang salita ng Diyos upang pangaralan ang mga tao sa bayan ng Ninive. Ngunit tinakasan ito ni Jonas. Bagkus ay sumakay siya sa sasakyang dagat palayo sa bayan ng Ninive upang makaiwas sa pinag-uutos ng Diyos. Nagpasapit ang Diyos ng malakas na unos at hangin sa sinasakyan ni Jonas. Halos masira ang malaking bangkang kanilang sinasakyan. Natakot ang mga taong sakay ng bangka at itinapon ang mabibigat nilang mga gamit upang di tuluyang lumubog ang bangka. At nagsitawag sa kanilang Diyos upang sila'y maligtas. At nang sila'y bumaba sa ilalim ng malaking bangka ay nakita nilang mahimbing na natutulog si Jonas sa ilalim nito. Nangagtaka ang mga tao dahil sila'y nagtawag sa kanilang mga Diyos na inihuhulog ang kanilang mabibigat na kagamitan upang huwag lumubog ang kanilang sinasakyan. Ngunit ang taong ito'y tahimik at mahimbing na natutulog sa ilalim ng bangka. Kaya agad nila itong ginising upang isali para malaman kung bakit dumating ang malakas na unos na iyon sa kanila. At tumapat nga kay Jonas ang kanilang nakaugaliang panghuhula. Kaya agad nilang tinanong ang buong pagkatao ni Jonas kung sino nga ba siya at saan siya nanggaling at ano ang kaniyang layon. Sinabi ni Jonas na siya ay isang taong natatakot sa Diyos. Siyang gumawa ng langit at lupa. Kaya agad na nangatakot ang mga taong kasama niya sa bangka. At naisa-isay din ni Jonas na tinakasan niya ang kanyang Diyos na nag-utos sa kanya para pangaralan ang mga tao nakatira sa bayan ng Ninive, na kung saan ang mga tao doon ay masasama, nangangailangan ng patnubay at pangangaral ni Jonas. Lalong nangalito ang mga taong mga kasama ni Jonas kung ano ba ang dapat gawin sa kanya, at nalaman nilang siya'y totoong lingkod ng Diyos at kaya sila pinagmamalupitan ng panahon. Nagtanong ang mga tao na nangatatakot kay Jonas kung ano nga ba ang dapat nilang gawin para tumigil ang malakas na unos na iyon at mabuhay sila. Sinabi ni Jonas na ako'y inyong buhatin at itapon sa dagat, sa gayoy titigil ang unos. Sila'y nanalangin at itinapot nga si Jonas sa dagat. At agad niyang pumailalim si Jonas sa ilalim ng karagatan at tuluyan nilang hindi na nakita. Pagkatapos na itapon si Jonas sa dagat ay agad ngang tumigil ang malakas na unos. Nangatakot na mainam ang mga tao. At pagkatapos nga noon ay kinain si Jonas ng isang malaking isda. Napasa ilalim siya ng tiyan nito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nalangin si Jonas sa tiyan ng malaking isda na hinihiling na sana'y mawala sa kanya ang pagdadalamhating kanyang nararamdaman. Pumapailalim si Jonas sa tubig sa tiyan ng malaking isda. Pumupulupot sa kanya ang mga damong dagat na kinakain ng isda na kanya ring kinain sa loob nito. At pagkatapos noon ay niluwa si Jonas ng malaking isda sa tuyong lupa.
At dumating muli sa kanya ang salita ng Diyos para pagsabihan ang mga tao sa Ninibe na nakatakdang gunawin ng Diyos. Kaya agad na pumunta si Jonah sa bayan ng Ninibe upang pangaralan ang mga taong nakatira dito. At humiyaw at nangaral sa loob na mahigit 40 araw at nilibot niya ang buong bayan ng Ninibe. At sumampalataya ang mga tao doon sa Diyos mula sa hari hanggang sa mga alipin. At sila'y nag-ayuno at nanalangin sa Diyos upang huwag dumating sa kanila ang sakunang nakatakda. Nakita ng Diyos na nagsisi ang mga tao dito. At tinalikdan ang kanilang masasamang gawa at nagsisampalataya sa Kanya. Kaya hindi na ginunaw ng Diyos ang bayan ng Ninibe. Diyan po natatapos ang ating kwento tungkol sa isang lalaking kinain ng isang malaking isda at napasatiyan ng 3 araw at 3 gabi. Hanggang dito na lamang po muli mga kaistorya, at huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe muli sa aking channel para sa mga kaalamang makapagbibigay linaw sa atin. Maraming salamat po muli sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod na mga kwentong nakamamangha. Maraming salamat po.